Surpresang umuwi ang Pinay OFW para bisitahin ang inakala niyang mansyon na ipinagawa niya. Subalit nanlumo siya sa nakita sapagkat isang kubo lamang ang nadatnan niya. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang nasayang na luha, pinawing pagmamahal. Lumaki si Malu na nakasanayan na niyang tanggapin ang pangungutya ng mga tao sa kanilang paligid. Bata pa lang siya ay alam na din niya na sa kanilang komunidad ay isa sila sa mga pinakamahirap na pamilya. Wala ng mga magulang si Malu, kaya silang magkakapatid na lang din ang nagtutulungan sa buhay. Siya ang panganay, kaya siya na din ang madalas na gumagawa ng paraan sa tuwing mayroon silang pangangailangan. May dalawa siyang mga kapatid na sina Ramil at Janet. Magmula noong pumanaw ang mga magulang nila, ay isinakripisyo na ni Malu ang sariling kaligayahan para magpaubaya sa mga kapatid niya. Sa ngayon ay nagtatrabaho si Malu bilang cashier sa isang grocery store. Dahil nakatira sila sa liblib na lugar, ay hindi din kalakihan ng kanyang kinikita. Kulang pa ito kung tutuusin para sa mga gastusin ng mga kapatid niya na kasalukuyan nag-aaral. Kahit madalas niyang maramdaman na napapagod na din ang kanyang katawan, ay alam niyang hindi siya maaaring sumuko dahil wala silang ibang masasandalan kung hindi ang mga sarili lamang nila. Sa katunayan ay madami naman silang mga kamag-anak na may kaya sa buhay. Subalit, kaya ng masakit na katotohanan ay hindi kadugo ang turing sa kanila ng mga ito dahil mahirap lang sila. Sa tuwing may okasyon ang mga kamag-anak nila, gaya na lamang ng birthday o reunion, ay palaging hindi imbitado si Malu at ang mga kapatid niya. Oh, Malu, tara na! Sabay-sabay na tayong pumunta sa birthday ng tiyahin mo. Isama mo na ang mga kapatid mo para hindi na kayo mamblema pa sa hapunan nyo. Yakag sa kanya ng kanilang kapitbahay dahil ngayon ay kaarawan ng kanilang tiyahin pero kaagad din naman niya itong tinanggihan. Sige po Aling Cora, mauna na po kayo. Dito na lang po kami kakain sa bahay. Bakit naman Malu? Ang dami-daming handa sa bahay ng tiyahin nyo eh. Sayang naman kung hindi kayo pupunta. Kasi Aling Cora, hindi naman po kami imbitado eh. Ha? Anong hindi imbitado? Mga pamangkin niya kayo? Imposible naman kayo pang makalimutan ng tiyahin nyo. Halos lahat ng kabaryo natin ay imbitado dun. Ganun po talaga Aling Cora. Sige po, mauna na po kayo. Nakakahiya din naman po kasi at wala kaming madadalang regalo kung sakali. Malungkot na sabi ni Malu. Oh, sige Malu. Basta kung gusto niyong pumunta ay sumunod na lang kayo dun ha. Huwag mo nang problemahin ang regalo at siguradong maiintindihan ka naman ng tiyahin niyo. Sagot naman ng kanilang kapitbahay at umalis na din ito. Gustuhin man din kasi na pumunta ni Malu at ng kanyang mga kapatid sa kaarawan ng kanilang tiyahin ay nahihiya na din silang pumunta doon. Ilang beses na din kasi nilang naranasan na parabang ipinaparamdam sa kanila ng mga kamag-anak nila na hindi sila bahagi ng kanilang pamilya. May mga pagkakataon nga din na tsaka lamang sila papakainin kung kailan nakauwi na ang lahat ng mga bisita. Halos tira-tirang pagkain na lang din ang ipinapakain sa kanila ng mga ito. Kaya magmula din noon ay sinabi ni Malu sa kanyang sarili at sa kanyang mga kapatid na sila na lang ang umiwas sa mga ito para hindi na sila masaktan pa. Naging abala na lang din talaga si Malu sa pagkayod sa buhay para sa kanyang mga kapatid. Literal na wala na siyang itinitira sa kanyang sarili basta't mapunan lang ang mga pangangailangan nila. Kung minsan ay tinitiis na lang din niya ang sariling gutom para may maibigay lang siyang baon kila Ramil at Janet. Isang gabi ay masaya si Malu na umuwi sa kanilang bahay
Dahil ngayon ay bagong sweldo lang siya. Dumaan siya sa palengke para bumili ng kapirasong manok para iulam ngayon sa hapunan. Masaya silang nagsalo-salong magkakapatid. Kahit simple lang sa paningin ng iba, pero sa kanila ay isang pambihirang pagkakataon na ito dahil sanay na silang kumain ng walang ulam o kung minsan naman, kung swiswertehin ay may sardinas o itlog sa kanilang hapagkainan. Ate, bukas po pala ay may kailangan kaming bayaran para sa project namin. Medyo malaki dahil final project namin ito ngayon, Sim eh. Nung isang araw ko pa dapat sasabihin sa'yo to kaso alam kong wala ka pang pera. Sambit ni Ramil habang kumakain. Sumunod naman magsalita si Janet. Ako din ate eh. May field trip kasi kami sa susunod na linggo. May extra points daw kami kung sasama kami. Ayoko na nga sanang sumama dahil malaki din ang babayaran kaso nakakahiya dahil ako lang ang hindi sasama sa klase namin. Sabi naman ni Janet. Nginitian ni Malu ang kanyang mga kapatid. Kahit alam niyang hindi sapat ang sweldo niya ay buong tapang niyang pinagbigyan ang mga kapatid. Sige Ramil at Janet, ako nang bahala dyan. Sagot niya sa mga ito. Sabay kinuha ang bagong sweldo niyang pera sa bulsa at ibinigay lahat sa mga kapatid niya. Sigurado ka ba ate? Wala nang natira sa'yo oh. Nag-aalalang sambit ni Janet. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko na lang ng paraan yung pambayad natin sa tubig at ilaw. Sige na. Kunin nyo na yan at kailangan nyo yan. Salamat talaga ate ha. Hayaan mo kapag nakatapos na kami ni ate Janet, kami naman ang babawi sa'yo. Sagot naman ni Ramil. Huwag nyo munang isipin yan. Ang mahalaga ay pagtuunan nyo ng pansin ng pag-aaral nyo. Alam nyo naman na yan ang pangarap ko noon. Ang makapagtapos ng pag-aaral pero dahil sa kalagayan natin ay hindi ko nagawa. Importante ang pag-aaral. Kaya sana gawin nyo din ang lahat para makapagtapos kayo. Dahil hindi lahat ng kabataan ay nabibigyan ng ganyang tsansa. Matapos ang hapunan ay kaagad naman dumiretso si Malu sa kanyang kwarto. Pero pagkapasok niya ay hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha na pumatak. Mas naramdaman niya ngayon ang pagod at ang mga problema na habang tumatagal ay mas nadadagdagan. Literal na dumaan lamang sa kanyang mga palad ang perang pinaghirapan niya at kulang pa ito para sa mga gastusin nila. Hindi na niya alam kung anong paraan pa ba ang gagawin niya para masolusyonan ang problema nila sa pinansyal. Ngunit lahat ng ito ay hindi niya pinagsisisihan dahil para naman ito sa kanyang mga kapatid. Malalagpasan din namin ito. Habang humihinga ako, ipaglalaban ko ang pangarap ng mga kapatid ko. Hindi ako pwedeng sumuko. Mapagod man ako ay ipapahinga ko lang ito, pero itutuloy ko pa din ito. Para sa kanila. Para kay Ramil at Janet. Sabi niya sa kanyang sarili habang patuloy pa din ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa kabila ng mga pinagdadaanan ni Malu ay may isang tao din siyang inspirasyon kung bakit patuloy pa din siyang lumalaban at ito ay si Robert na kanyang kasintahan. Bibihira lang silang magkasama ni Robert ngunit sa tuwing kasama niya ito ay hindi niya maitatanggi na parang naibsan ang kanyang mga problema. Isang gabi, matapos ang trabaho ni Malu sa grocery store, ay nagulat na lang siya dahil paglabas niya ay nandoon si Robert at hinihintay siya. Sa sobrang pagkasabik niya dito, ay kaagad siyang napatakbo at niyakap niya. Aba, parang sobrang mo akong na-miss Malu ha. Masayang wika ni Robert habang nakatingin sa nobyang si Malu. Siyempre naman Robert, mahigit isang linggo din tayong hindi nagkita, no? Pero okay lang yun. Naiintindihan ko naman na pareho tayong busy sa mga trabaho natin. Sagot naman ni Malu. Kaya nga may gagawin ka ba? Gusto mo maglakad-lakad muna tayo sa parke bago ka umuwi? Yakag naman sa kanya ni Robert na kaagad naman ikinasaya ni Malu. Oo Robert, gusto ko yan.
Namiss ko din yung pagkukwentuhan natin habang naglalakad eh. Gaya ng kanilang plano, ay naglakad-lakad sila sa paligid ng parke habang kumakain ng banana Q at umiinom ng soft drinks. Para sa kanila ay ito na ang magarbong date nila dahil kahit simple man ito sa paningin ng iba, ay napakasaya na nga nito para sa kanilang dalawa ni Robert. Napansin ko Malu, parang kahit anong ngiti mo sa akin. May pinoproblema ka na naman no? Halata sa'yo eh. Tanong ni Robert noong mapansin ang lungkot ni Malu sa likod ng kanyang mga ngiti at mata. Kasi Robert, alam mo naman na ako na lang ang inaasahan ng mga kapatid ko. Sumweldo naman ako kahapon kaso nga lang talagang dumaan lang sa mga palad ko yun at ngayon ubos na. Namomroblema na naman ako sa pambayad sa tubig at ilaw namin. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha. Tugon naman ni Malu habang nakayuko dahil sa magkahalong lungkot at problema na kanyang kinakaharap. Pero ilang saglit pa ay biglang dumukot sa bulsa si Robert. Kinuha niya ang pitaka at iniabot kay Malu ang natitirang pera na laman ng kanyang wallet. Oh Malu, idagdag mo na to sa mga bayarin mo. At kung may matitira dyan, yan na lang ang gamitin mo, pambili ng sariling pagkain mo kapag nasa trabaho ka. Parang namamayat ka na din kasi sa trabaho eh. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong kapag nasa trabaho ka hindi ka na kumakain para lang makatipid. Kaagad naman tinanggihan ni Malu ang iniabot na pera ng kanyang nobyo. Hindi din naman kasi mayaman si Robert at madami din itong pangangailangan lalo na sa pinansyal. Madami na din itong naitulong sa kanya kaya nahihiya na siya sa tuwing nag-aabot sa kanya ng tulong si Robert. Wag na Robert, kaya ko naman to gawan ng paraan eh. Nakakahiya na din sa'yo dahil palaging ikaw na lang ang tumutulong sa akin. Ayoko naman na abusuhin ka. Ngunit kahit anong tanggi niya ay pinilit pa din siya ni Robert na tanggapin ito. Kinuha nito ang kanyang kamay at inilagay sa kanyang mga palad ang pera. Ano ka ba Malu? Para saan pa magkarelasyon tayo kung hindi naman tayo magtutulungan? Hindi ka dapat mahiya sa akin dahil alam ko naman na kung ako ang nasa sitwasyon mo ngayon ay tutulungan mo din at hindi papabayaan. Basta Malu, lumaban ka lang. At darating ang araw na sabay natin malalagpasan ang mga hamon na to sa buhay natin. Hindi maiwasang maging emosyonal ni Malu sa kabaitan ng kanyang nobyo. Hindi ko na din alam kung paano pa ako makakapagpasalamat sa iyo Robert sa lahat ng mga naitulong mo sa akin. Hayaan mo, sa oras na guminhawa din ang buhay ko, babawi ako sa iyo Robert. Mahal na mahal kita. Sambit ni Malu, sabay yakap kay Robert. Ako din Malu, mahal na mahal kita. Hindi kita papabayaan na mag-isa lang harapin ang mga pagsubok na to. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Tandaan mo yan. Maya-maya pa ay inihatid na din siya ni Robert sa kanilang bahay. Sa tuwing magkakahiwalay sila, ay para bang bumibigat muli ang kanyang pakiramdam. Kapag katabi niya kasi si Robert ay talagang nararamdaman niya na may kakampi siya. May taong nandyan para siya ay saluhin kapag nahuhulog na siya sa mga problema niya sa buhay. At higit sa lahat, ay ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Gayunpaman ay pilit pa din lumalaban si Malu para sa kanyang mga kapatid. Madami siyang inspirasyon para magpatuloy sa buhay, kaya kahit anong hirap ay pilit siyang lumalaban. Makalipas pa ang ilang buwan ay todo kayod pa din si Malu sa kanyang trabaho. Wala na siyang pahinga dahil kahit day off niya sa trabaho ay humahanap siya ng ibang mapagkakakitaan. Kung minsan ay sumasideline na din siya bilang tagalinis ng bahay ng iba. Ngunit napapansin din niya na kahit anong sipag pa ang kanyang gawin ay talagang kinakapos pa din sila. Paulit-ulit lamang ang takbo ng buhay niya. Magpapakapagod sa trabaho,
tatanggap ng kakarampot na sweldo at mauubos lamang kaagad sa dami ng mga bayarin nila. Sa puntong yon ay doon namuo sa isipan ni Malu ang ideya na pangingibang bansa. Alam niyang mahirap na mag-isang makipagsapalaran sa ibang bansa, ngunit sa ngayon ay ito na lamang ang tanging naiisip niya para makaahon sa hirap at lalong-lalo na ang patuloy na matulungan ng kanyang mga kapatid. Sa pagiging desperado ni Malu na magbago ang buhay niya, ay kaagad niyang nilakad ang mga papeles sa kinakailangan upang makapag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Walang nakakaalam sa plano niyang ito dahil gusto muna niyang subukan kung posible nga ba ito. Hindi naging madali ang mga proseso na kanyang kinakailangan pagdaanan dahil bukod sa mga pagod sa pag-aasikaso ng mga papeles, pagpila ng napakahaba ay kinakailangan din niya ng may kalakihan na pera upang magpatuloy dito. Nagawa niyang mangutang sa kanyang mga katrabaho at ilang kaibigan hanggang sa makalipas ang mahigit 2 buwan ay laking pagpapasalamat ni Malu noong makatanggap siya ng mensahe na kung saan ayon dito ay mayroon ng employer sa ibang bansa ang tumanggap sa kanya. Napaiyak si Malu sa sobrang tuwa. Ito na ang pag-asa ko. Hindi ko na dapat palagpasin pa ito. Wika niya habang hawak ang papeles. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, ito ay nangangamba din siya kung paano nga ba niya ito ipagtatapat sa kanyang mga kapatid at sa nobyo niyang si Robert. Isang araw ay niyakan niya si Robert sa kanilang bahay upang sabay-sabay na maghapunan kasabay ang kanyang mga kapatid. Parang nakakapanibago to ate ah. Ang aga mong umuwi ngayon. Kahit hindi mo sweldo, lechon manok yung ulam natin tapos nandito pa si Kuya Robert. Hindi mo naman birthday, di ba? Nagtatakang tanong sa kanya ng kapatid na si Ramil. Oo nga Malu. Ano bang meron at parang biglaan nata ito? Tanong din sa kanya ni Robert. Huminga ng malalim si Malu at tinitigan ng mabuti ang mga kapatid niya at si Robert. May mahalaga kasi akong sasabihin sa inyo. Kailangan niyo itong malaman. Sabay-sabay nagtinginan ang mga kapatid ni Malu at si Robert, tila kinakabahan kung ano ang susunod na sasabihin ni Malu. Ang totoo kasi niyan, sa hirap ng buhay natin ngayon at nakikita niyo naman na kahit anong gawin ko, ay parang walang nagiging pagbabago sa buhay natin. Sinubukan ko kasi mag-apply ng trabaho sa ibang bansa at natanggap ako. Maaaring sa 1 linggo ay matuloy na ang flight ko para masimulan na ang trabaho ko doon. Pasensya na sa inyo Ramil at Janet. Lalong-lalo na sa iyo Robert dahil inilihim ko sa inyo ang planong ito. Pero gusto ko lang talagang sumubok. Sa awa ng Diyos ay napagbigyan naman ako. Malungkot itong gagawin ko dahil malalayo ko sa inyo. Pero pangako lahat ng ito ay para sa inyo din. Sambit ni Malu habang pinipigilan niya ang kanyang mga luha na bumagsak. Gulat na gulat talaga silang lahat sa mga sinabi ni Malu. Malu, bakit ngayon mo lang ito sinabi? Pero kung yun talagang gusto mo, di na kita pipigilan pa. Dahil alam kong malaki ang maitutulong niyan sa'yo para maabot ang mga pangarap mo. Kaya sige, susuportahan kita dyan. Malungkot naman na tugon ni Robert. Wow, ate. Nag-iibang bansa ka na din. Di ako nalulungkot ate. Masaya ako dahil katulad na din tayo ng ibang kaklase ko. Palagi na tayong meron chocolate at mabibigyan na namin ang mga gusto namin kapag nagpadala ka. Masayang sambit ni Ramil. Oo nga ate, hindi na natin kailangan magtiis kapag nasa ibang bansa ka na. Mapapadalhan mo na kami ng pambili namin ng mga bagong damit, tsaka magkakaroon na kami ng sariling cellphone at makakabili na din ako ng make-up. Excited na ako ate. Dagdag naman ni Janet. Maging si Malu ay tuwang-tuwa din habang pinapakinggan ang kanyang mga kapatid.
Nabubuo na agad sa kanyang isipan ang mga sinasabi nila. Para sa kanya ay pangarap niya din ito na maranasan ng mga kapatid niya, kaya mas lalo siyang nagkaroon ng rason upang ipagpatuloy ang pangingibang bansa. Samantala, ay hinawakan naman niya ang kamay ni Robert at tumingin sa mga mata nito. Alam niyang higit itong nalulungkot dahil bukod sa magiging malayo sila sa isa't isa, ay paniguradong matagal silang hindi magkakasama. Huwag ka mag-alala, Robert. Kapag nakaipon ako ay uuwi ako dito at magkakasama tayo ulit. Mabilis lang ang 2 taon. Kapag natapos ang kontrata ko ay pangarap naman natin ang bubuuin natin. At kahit magkalayo na tayo, ipinapangako ko na nag-iisa ka lang sa puso ko. Walang pwedeng pumalit sa'yo dito. Salamat, Malu. Basta tandaan mo din na hindi din kita ipagpapalit kahit na ano pang mangyari. Susuportahan kita palagi. Mahal na mahal din kita. Makalipas ang 1 linggo, ay natuloy na din ang paglipad ni Malu patungo sa ibang bansa upang doon sumubok ng panibagong oportunidad. Pero hindi naging madali ang pag-alis niya. Dahil sa airport pa lamang ay halos bumaha ng luha ang madamdamin pansamantalang pamamaalam niya sa mga kapatid at kay Robert. Mag-iingat ka dun, Malu. Wala ako doon para alagaan at bantayan ka, kaya ingatan mo ang sarili mo, ha? Mahal na mahal kita. Mamimiss ka namin, ate. Ito ang mga salitang baon niya habang papaalis ng bansa. Habang lumalayo sa kanyang mga kapatid ay parang bumibigat din ang kanyang mga paa na tila ayaw lisanin ang lugar na ito. Gayunpaman ay pilit niyang pinapalakas ang loob niya dahil alam niyang malaking pangarap ang kailangan niyang abutin at ito ang natatanging solusyon ang naiisip niya ngayon. Ilang oras ang makalipas ay nakarating na din si Malu sa Taiwan. Ito na ang bagong lugar kung saan siya susubok ng panibagong pag-asa. Nagsimula na din kaagad ang trabaho niya doon bilang factory worker. Dito din nasaksihan ni Malu ang realidad sa pagiging OFW. Nakita niya sa mga kasamahan niya na kapwa Pinoy din ang iba't ibang kwento kung bakit sila nandito. First time mo, kabayan? Bungad sa kanya ng katrabaho niyang babae. Opo. Bago lang po ako. Sagot naman ni Malu. Halata nga sa'yo at mukhang hindi ka pa talaga sanay. Pero wag kang mag-alala. Masasanay na din dito. Pero napansin ko parang napakabata mo pa, ha? May mga anak ka na ba? Wala pa po. Pero ako lang din po kasi ang sumusuporta sa mga kapatid ko dahil wala na kami magulang. Kaya po ito, napilitan na po ako makipagsapalaran dito sa ibang bansa. Alam mo, totoong kahit papaano ay giginhawa ang buhay mo dito. Pero paalala ko lang, ha, habang nagsisimula ka pa lang, huwag palaging ibang tao ang iniisip mo. Alang-alang mo din ang sarili mo dahil yan ang kasangga mo dito eh. Maglaan ka din sa sarili mo at kahit kaano pa kalapit sa'yo ang pinagkakatiwalaan mo sa bansa natin, ay mag-ingat ka pa din. Yan ang payo ko sa'yo hanggat hindi pa huli ang lahat, ha? Sana maintindihan mo. Sambit ng kasamahan niya at nagpatuloy na ulit sa pagtatrabaho. Napaisip ng malalim si Malu sa payong ito sa kanya ng kasamahan niya dito. Ngunit sa ngayon ay wala siyang ibang nasa isip kung hindi ang magpursigi at patuloy na magsumikap para sa mga kapatid niya. Makalipas ang 1 buwan ay natanggap na din ni Malu ang unang sweldo niya dito sa ibang bansa. Kaagad siyang nagpunta sa remittance center upang ipadala ang halos lahat ng kita niya sa mga kapatid. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, ay tuwang-tuwa talaga sila Ramil at Janet doong matanggap ang perang ipinadala niya. Hindi pa man naiaayos ni Malu ang kanyang mga gamit, ay nag-ring kaagad ang cellphone niya. Tumatawag ang mga kapatid niya. Hello ate, nakuha na naman yung perang ipinadala mo. Wow, ate, ang laki naman nito.
Naiisip na agad namin kung ano mga bibilihin namin ni Ramil. Masayang bungad sa kanya ni Janet sa telepono. Bilhin niyo na kung anong gusto niyo ngayon, Janet. Tsaka bayaran niyo na din lahat ng kailangan niyo sa school. Kung sakaling kulang pa yan, magsabi lang kayo sa akin, ha? Huwag niyo papabayaan ang sarili niyo dyan. Mag-iingat kayo palagi ni Ramil. Oo, ate. Ikaw din, mag-ingat ka din dyan. Salamat ulit, ate, ha? Bibili kami mamaya ni Ramil ng bagong cellphone tsaka mga damit. Matapos ang pakikipag-usap niya sa mga kapatid, ay hindi niya mapigilan ang saya na kanyang nararamdaman dahil sa wakas ay napupunan na niya ang pangangailangan at kagustuhan ng mga kapatid niya. Parang kailan lang ay nagtitiis kami na walang ulam. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa mga bayarin namin sa bahay pero ngayon, sobra-sobra na ito para sa pangangailangan namin. Hindi ako dapat tumigil. Para sa pangarap ko at para sa mga kapatid ko. Ngunit sa kabila nito ay dito na din nag-umpisang maramdaman ni Malu ang buhay ng OFW na madalas lamang niyang marinig sa kwento ng iba at napapanood sa mga telebisyon. Para lang kasi makaipon at makapagpadala ng malaki sa pamilya niya sa Pilipinas ay kailangan niyang magtiis at isakripisyo ang sarili. Habang kumakain ng masasarap ang kanyang mga kapatid, siya naman ay nandito sa ibang bansa na araw-araw ay instant noodles ang kinakain. Sa tuwing kakain siya sa mga restaurant, sa pintuan pa lamang ay tila umaayaw na siya. Hindi niya alam kung bakit ngunit nakokonsensya siya kapag gumagastos siya para sa sarili dahil ang iniisip niya ay sa halip na gastusin ito sa mga ganitong bagay, ay ipapadala na lang niya ito sa mga kapatid niya sa Pilipinas. Minsan nga noong magkayaan ng lahat ng mga katrabaho niya na magkaroon ng selebrasyon, ay tanging si Malu lamang ang hindi sumama sa mga ito. Uy, Malu, sigurado ka ba talaga? Hindi ka sasama sa amin? Minsan lang naman to tsaka hindi naman kalakihan ang gagastusin natin dahil hati-hati naman tayo. Tara na, masyado ka naman matipid sa sarili mo. Pagpuna sa kanya ng katrabaho niyang Pinay na si Ira. Hindi na, Ira. Okay lang naman ako para makapagpahinga din muna ako sa apartment. Kesa kasi gumastos ay pandagdag din ito sa budget nila Ramil at Janet. Pagtanggi naman ni Malu. Ikaw talaga, Malu. Hindi din maganda yung ganyan, ha? Huwag mo naman hayaan na ikaw ay tipid at tipid tapos yung pinapadalhan mo sa Pilipinas ay walang humpay ang gastos. Pero sige, ikaw ang bahala. Mauna na kami sa iyo, ha? Lumipas pa ang ilang buwan at doon na din unti-unting naranasan ni Malu ang realidad ng kanyang trabaho dito dahil mag-isa lang siya dito. Sa tuwing may pinagdadaanan siya ay wala siyang ibang mapagsabihan o masandalan. Madalas kasi ay tatawag na lamang ang mga kapatid niya sa tuwing may kailangan sila. Tila nakakalimutan na din nila na kamustahin man lang siya. Kapag natatanggap ang perang ipinapadala niya, ay hindi na din sila nagpapasalamat tulad ng dati. Sa halip, ay nakakarinig pa siya ng reklamo mula sa mga ito. Ate, kulang naman itong pinadala mo sa amin eh. Diba nga, malaki ang babayaran namin sa school tapos yung mga groceries pa namin sa bahay. Eh di wala lang natira sa aming budget para makabili kami ng gusto namin. Paano na lang kapag nagkayaan kami magkakaibigan? Alangan naman na hindi ako sumama dahil wala akong pera. Ayoko magmukha akong kawawa dahil alam nila nga sa ibang bansa ka. Reklamo sa kanya ni Janet tapos matanggap ang pinadala niya. Maging si Ramil ay gantong mga salita na din ang kanyang naririnig. Oo nga ate, may liga ng basketball dito sa susunod na linggo kaya gusto ko sana bumili ng bagong sapatos. Ikaw naman kasi ate, di ba sinabi ko na yun sa'yo noong nakaraang buwan? Sabi mo papadalhan mo ako ng bagong sapatos pero ipinadala mo sa akin yung luma na. Mukhang ginamit na ng iba. Nakakahiya naman sabihin na galing pa to sa ibang bansa. Dagdagan mo naman yung ipinapadala mo ate at kami ang nahihirapan dito. Malaki naman yung sweldo mo dyan, di ba? Wika naman ni Ramil sa telepono. Biglang namugto ang mga mata ni Malu. Gusto niyang maiyak dahil sa mga sinasabi ng kanyang mga kapatid.
Ngunit dahil mahal na mahal niya ito, ay pinagbigyan pa din niya ang mga hiling nila. Sige, bukas ay magpapadala ulit ako. Magpapahinga na ako ha. Mag-ingat kayo dyan. Malamig niyang tugon. Pagkababa ng tawag ay umagos na din ang luha sa mga mata niya. Pilit niyang iniisip kung nagkukulang pa ba ang ginagawa niya para sa mga kapatid niya. Dahil sa halip na pasasalamat ang matanggap niya, ay puro reklamo pa ngayon ang naririnig niya mula sa mga ito. Para mapunan ang kahilingan nila ay mas talo pang tinipid ni Malu ang kanyang sarili. At pagkatapos ng trabaho niya ay sumasabak pa siya sa panibagong part-time job para madagdagan ang kita niya. Mayroon naman siyang ipon, ngunit ayaw niya itong galawin dahil gusto niyang tuparin ang pangarap na magkaroon ng sariling magandang bahay. Subalit dahil na din sa sobrang pagiging busy ni Malu, dahil sa doble-doble niyang trabaho dito, ay doon na din ito unting-unting nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila ni Robert. Sobrang bihira na lang sila kung makapag-usap, at kung magkakausap man ay nauuwi lamang ito sa isang pagtatalo. Magpahinga ka naman, Malu. Puro na lang trabaho ng trabaho ang ginagawa mo. Nagpapakahirap ka dyan samantala ang mga kapatid mo dito ay nagpapasarap lang sa buhay. Di naman sa sinisiraan ko sila sa'yo, pero ako mismo ang nakakakita ng ipinagyayabang nila sa mga tao dito kung anong meron sila samantalang ikaw, tinitiis mo lang ang sarili mo dyan. Wika ni Robert habang magkausap sila sa telepono. Hindi na din nakapagpigil pa si Malu noong marinig ito mula kay Robert. Alam mo Robert, sumusobra ka na ha? Parang hindi mo naiintindihan ang trabaho ko. Tsaka kaya nga ako nandito, di ba? Para magtrabaho. Anong gusto mong gawin ko? Lumayo lang dito para magpahinga? Ha? At wag na wag mong itadamay dito ang mga kapatid ko, ha? Sila din ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Kung hindi mo ko maintindihan, at kung hindi mo kayang tiisin ang pagiging abala ko sa trabaho, mas mabuti siguro kung maghiwalay na lang tayo. Galit na sabi ni Malu na sobrang ikinagulat naman ni Robert. Ilang saglit na hindi nakapagsilita si Robert sa sinabi ni Malu. Ganun ba? Yan ang gusto mo? Ha? Ikaw na nga itong pinapaalalahanan ko na magpahinga. Parang ako pang ginagawa mong masama ngayon. Kung yan ang gusto mo, ito sige. Maghiwalay na lang tayo. Pero sana wag mong pagsisihan to balang araw ha. Matapos itong sabihin ni Robert ay kaagad na din niyang pinutol ang linya at tawag. Napahawak na lang sa ulo si Malu sa sobrang lungkot at galit. Bakit pa nangyayari to? Lahat na lang nagsabay-sabay na. Wala naman akong gusto mangyari kung hindi ang maging mabuti ang kalagayan namin. Gayunpaman ay tinanggap na lang din niya ang desisyon nila ni Robert na maghiwalay na. Sa tingin din kasi ni Malu ay mas makakabuti nga ito upang mas lalo niyang mapagtuunan ng pansin ang kanyang trabaho. Subalit habang tumatagal ay doon din niya nakikita ang sinasabi sa kanya ni Robert. Dumadating sa punto na maging siya ay naaawa na din sa kanyang sarili. Madalas ay nakikita niya sa social media na ang paglalahad ng kanyang mga kapatid ng mga material na bagay na kanilang binibili gamit ang perang ipinapadala niya. Tila ba napakasarap ng kanilang buhay kung titingnan sa mga litrato. Samantalang siya ay nandito sa ibang bansa na madalas ay tinitiis ang sariling pangangailangan. Lumipas pa ang ilang taon ay palaging nauudot ang pag-uwi niya sa Pilipinas. Ilang panibagong kontrata na din ang kanyang pinirmahan dahil habang tumatagal ay mas lumalaki din ang gastusin ng mga kapatid niya. Hindi pa rin kumpleto ang kanyang ipon upang masimulan ang pangarap niyang magkaroon ng sariling bahay. Hanggang sa nakapagtapos na din ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Kaya masayang masaya talaga puso ni Malu dahil sa wakas ay napagtapos na niya ang mga ito. Bagay na noon ay pangarap lang din niya sa kanyang sarili. Pasensya na kayo Ramil at Janet ha. Wala din si ate para samahan kayo sa graduation niyo.
Pero pangako, babawi ako sa pag-uwi ko. Nga pala, saan niyo balak ngayon magtrabaho? Bati niya sa mga kapatid noong tawagan niya mga ito. Okay lang yun ate. Sanay na din naman kami na wala ka dito eh. Tsaka mas magandang nandyan ka sa ibang bansa. At least, dyan ay malaki ang kinikita mo at napapadalhan mo kami palagi. Tsaka ate, siguro magpapahinga muna kami ni Janet kasi syempre, napagod din kami sa ilang taon namin pag-aaral eh. Nandyan ka naman eh, kaya okay lang naman siguro kung magpahinga na muna kami, di ba? Sambit naman ni Ramil. Napakamot na lang sa ulo si Malu sa sagot ng kanyang kapatid. Tila ba hanggang ngayon ay sa kanya pa din balak o umasa ng mga ito. Kahit tapos na sila sa pag-aaral at may kakayahan na sila na magtrabaho. Pero ayaw din naman niyang pilitin ng mga kapatid sa bagay na ayaw nila. Ganun ba? Sige, kayo ang bahala. Basta tandaan niyo na proud sa inyo si ate. Dahil yan ang pangarap ko din noon. Ang makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil nagawa niyo na yan, ay parang naabot ko na din ang pangarap ko. Masaya naman na sagot ni Malu. Oh, sige na ate. Huwag na tayo magdrama. Basta yung regalo namin ha. Ipadala mo na lang mamaya o bukas. Bili ni Ramil, sabay baba ng tawag. Ilang buwan pa ang lumipas na naging ganoon lamang ang takbo ng bawat araw ni Malu. Halos lahat ng kanyang pinagpaguran ay inilalaan lamang niya sa mga kapatid at sa kanyang pangarap. Hanggang sa noong nagkaroon na siya ng sapat na ipon, ay doon na siya nagpasya na simulan ng pangarap niyang bahay. Seryoso niyang kinausap ang mga kapatid upang sila na muna ang mamahala na magpagawa sa bahay nila. Hello, Ramil at Janet. Total, wala naman kayo masyadong ginagawa at hindi pa kayo nagtatrabaho. May pabor sana akong hihingin sa inyo. Bungad niya sa mga ito. Ano bang pabor yan ate? Basta na makikinabang din kami walang problema yan. Sagot naman ni Janet. Bala ko kasi magpagawa ng bahay. Kung maaari sana ay kayo na muna ang humanap ng kontraktor na maaaring gumawa ng magiging bahay natin. Dati pa lang ay pangarap ko na magkaroon ng malaki at magandang bahay kaya matagal ko din itong pinag-ipunan. Bukas ay magpapadala ako ng 3 milyon para sa magiging bahay natin. Okay lang ba sa inyo? Nadinig ni Malu na biglang nagbulungan ng kanyang mga kapatid. Wow, ate! Gusto din namin yan para magkaroon na tayo ng magandang bahay. Sige, kami na ang bahala dyan ate. Ipadala mo na lang agad yung pera para makaharap na kami ng kontraktor. Sige Ramil at Janet, bukas na bukas ay magpapadala na ako. Salamat sa inyo ha. Huwag kayong mag-alala dahil para din naman sa atin to. Kinabukasan ay kaagad na din pinadala ni Malu ang malaking halaga ng pera sa kanyang mga kapatid para sa ipapagawa nilang bahay. Ngunit matapos yon ay 1 linggo na ang lumipas ay hindi pa din nagre-reply o tumatawag sa kanya ang mga kapatid kung nakahanap na nga ba ang mga ito ng kontraktor. Hanggang sa isang gabi, sa wakas ay tumawag na din ang mga ito. Ate, nakahanap na kami ng kontraktor. Ito ang design na maganda sana oh. Siguradong magugustuhan mo din ito kaso may kamahalan daw kung yan ang gusto natin. Mahigit 5 milyon daw ang kinakailangan. Napahinga ng malalim si Malu sa balita ng mga kapatid. Ngunit dahil gusto niyang maging maligaya din ang mga ito, ay hindi na siya nagdalawang isip dito. Oh, sige. Pasimulan na natin yan para matapos agad. Mangungutang muna ako sa kasamahan ko dito pang dagdag. At unti-unti din ako magpapadala para mapunan niyang 5 milyon. Sige ate, basta ipadala mo agad para tuloy-tuloy ang bahay natin ha. Kahit alam ni Malu na masyadong malaki ang kinakailangan pa niyang ipunin para sa pangarap niyang bahay, ay buong tapang pa din niya itong itinuloy. Mas lalo siyang nagpursigi sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Umabot pa nga sa punto na 2 part-time job pa ang kanyang pinapasukan upang mas madagdagan ang kanyang kita. Wala na siyang oras para magpahinga. Matutulog siya ng ilang oras at papasok sa kanyang trabaho. Pagkatapos nito ay pupunta naman siya sa part-time job niya at matapos din nito ay may isa pa siyang part-time job na pinapasukan.
Grabe ka, Malu. Daig mo pa ang robot na hindi nauubusan ng baterya? Dahan-dahan ka lang naman at may bukas pa. Baka bumigay din ang katawan mo niyan kung hindi ka magpapahinga. Payo sa kanya ng kasamahan na si Berna. Mahirap at nakakapagod ngayong ganito, pero kailangan eh. Nagpapagawa kasi ako ng bahay sa Pilipinas. Masyadong malaki pa ang kailangan kong idagdag para matapos yun, kaya kailangan ko din talagang gawin triple ang sipag ko dito. Sagot naman ni Malu. Ano? Nagpapagawa ka ng bahay sa Pilipinas habang wala ka doon? Naku, Malu, delikado yan. Madami na ako narinig na ganyang kwento at lahat sila ay sobrang naging dismayado at halos mabaliw pag uwi nila. Alam mo ba yung isang kasamahan natin dito na Pinoy din? Nagpagawa din siya ng bahay sa Pilipinas pero pag uwi niya, yun, wala siyang bahay na natatnan dahil niloko lang siya ng pinagkakatiwalaan niya sa bahay na pinapagawa niya. Gulat na sabi ng kasamahan niyang si Berna. Naku, nakakalungkot naman po yun. Pero sigurado naman po ko na hindi mangyayari sa akin yan dahil mismo mga kapatid ko ang pinagkakatiwalaan ko sa pinapagawa kong bahay. Hindi ako kayang lokohin ng mismong mga kapatid ko dahil mula bata pa lang ay ako na din ang tumayong magulang sa amin. Mahal na mahal ako ng mga kapatid ko eh. Sagot naman niya dito. Pero Malu, kaya ng payo ko sa'yo noon, kahit sino pang malapit sa'yo ay huwag mo masyadong pagkatiwalaan dahil iba kapag pera ng pinag-uusapan. Ay, tandaan mo yan dahil madami nang nakakaranas niyan. Lalo na sa buhay natin na pagiging OFW. Pero sa payong ito ng kanyang kasamahan ay ipinagsawalang bahala lamang ito ni Malu dahil malaki din talaga ang tiwala niya sa kanyang mga kapatid. Habang ipinapagawa ang pangarap niyang bahay ay madaming pagsubok din ang pinagdaanan niya. Hello ate, kinulang pa din daw yung perang pinadala mo nung nakaraan eh. Sa mahal ng materialis ngayon tsaka sa mahal ng pasweldo sa mga manggagaway, talagang kulang yun. Sabi sa kanya ng kapatid na si Janet noong bigla itong tumawag sa kanya. Ganun ba? Di bale, gagawin ko na lang ng paraan para makapagpadala ulit. Pero Janet, baka naman pwede mo maisin sa akin yung picture ng bahay na pinapagawa natin para makita ko din ang itsura at kondisyon ng bahay. Hiling niya dito. Ngunit kaagad din naman tumanggi si Janet. Hindi na kailangan ate. Dahil mas maganda kung makikita mo ito kapag tapos na yung bahay. Para masurpresa ka sa ganda. Huwag ka mag-alala ate dahil napakaganda talaga ng bahay. Hindi ka magsisisi dito. Ganito ang madalas sabihin sa kanya ng kapatid sa tuwing hinihingian niya ito ng litrato ng bahay. Pero kahit na ganoon ay patuloy pa din siyang nagtitiwala sa mga kapatid dahil alam niyang hindi naman siya kayang lokohin ng mga ito. Lumipas pa ang halos 1 taon at hanggang ngayon ay paulit-ulit na humihingi ng pandagdag na bayad ang mga kapatid niya dahil sa iba't ibang rason. Kaya sa ngayon, maging si Malu ay naghihinala na tungkol sa bahay na kanyang ipinapagawa. Hanggang ngayon ay para bang hindi ito matapos-tapos kahit sobra-sobra na ang mga perang ipinapadala niya. Kaliwat kanan na din ang mga nautangan niya para dito. Hanggang sa isang araw ay muli siyang kinausap ng kasamahan niyang si Berna. Malu, nabalitaan ko na hanggang ngayon daw ay hindi pa din tapos ang bahay na pinapagawa mo ha. At panay pa din ang hingi sa'yo ng mga kapatid mo? Malu, hindi naman sa nangingialam ako, pero mas maganda siguro kung ikaw mismo ang bumisita sa bahay na ipinapagawa mo para makita mo kung ano nga ba ang nangyayari doon. Mahirap kung patuloy ka lang magbibigay pero wala naman ipinapakita sa iyong progreso. Payo ko lang yan sa iyo Malu ha, pero ikaw mismo ang magdesisyon kung ano ang mas makakabuti. Makalipas ang ilang linggo ay kaagad siyang nag-book ng flight pa uwi sa Pilipinas. Wala siyang pinagsabihan na uuwi siya sa lugar nila upang masurpresa ang mga kapatid niya. Sa kabila ng mga hinala niya at ng ibang tao ay kumpiyansa pa din siya na maganda na ngayon ang lagay ng bahay na ipinapagawa niya. Dapat positibo lang ako. Hindi sisirain nila Ramil at Janet ang tiwala ko sa kanila.
Siguradong magandang bahay ang sasalubong sa akin doon pagdating ko. Paglapag ng eroplano sa Pilipinas, ay talagang napabalik-tanaw siya sa kanyang nakaraan. Parang noon lang ay napaka-emosyonal niya sa pag-alis dito. Ngunit ngayon ay kakaibang pagkasabik na ang kanyang nararamdaman dahil sabik na siyang makita ang bahay na kanyang pinagpaguran na maipundar. Wala na din siyang sinayang na oras kaya nagbiyahe na din siya kaagad patungo sa kanilang lugar. Ilang oras pa muli ang makalipas ay nakadating na din siya dito. Kaagad niyang nilingon ang paligid kung saan ipinatayo niya ang bahay niya. Subalit biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Malu dahil kahit anong hanap ang kanyang gawin ay wala siyang makitang malaki at magandang bahay na ginagawa. Sa halip ay isang maliit na kubo ang nakatayo dito. Nabitawan niya ang maleta at bag na kanyang dala. Nanambot ang kanyang mga tuhod at napaluhod na lang siya sa labis na panlulumo. Ilang saglit pa ang lumipas ay biglang dumating din dito ang kanyang mga kapatid na sila Janet at Ramil. Pareho silang gulat na makita ang kanilang Ate Malu. Ate Malu? Bakit ka nandito? Kailan ka pa nakauwi? Tila nanigas sa pagkakatayo ang magkapatid na Janet at Ramil. Sa sobrang gulat nila ay hindi sila makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Paano niyo nagawa sa akin to? Sabihin niyo, Ramil at Janet, anong nagawa ko sa inyo para lokohin niyo ako ng ganito? Ha? Nasaan ngayon ang bahay na pinagawa ko? Nasaan ang pinaghirapan ko? Galit na tanong ni Malu sa mga kapatid. Ate, patawarin mo kami. Yung pera kasi nagastos namin ni Ramil. Sa totoo lang kasi ate ay nabuntis ako at may anak na ako ngayon. Ganon din si Ramil. May pamilya na din siya. Hindi lang namin nasabi sa iyo dahil alam namin na magagalit ka. Nahihiya kami sa iyo ate. Dahil pinagtapos mo kami pero maaga kami nagkaroon ng pamilya. Patawarin mo kami ate. Hindi naman namin gusto na lokohin ka pero nakakailangan na din kami ng pamilya kaya yan namin nagawa to. Umiiyak na sambit ni Janet. Pasensya na ate. Ayaw din namin na mangyari to pero yun lang ang naisip namin paraan para maibsan ang problema namin. Lalo na't may sarili-sarili na kaming pamilya ngayon. Patawad talaga ate Malu. Sabi naman ni Ramil. Mas lalong nandumo si Malu sa ipinagtapat sa kanya ng mga kapatid. Hindi siya makapaniwala na ngayon ay mismong mga kapatid niya ang nanloko sa kanya. Binaliwala nila ang lahat ng sakripisyo niya. Matagal siyang pinaglihiman at higit sa lahat ay wala siyang kaalam-alam na ngayon ay may sarili na silang pamilya at ang perang para sana sa pangarap niya ay nilustay na din nila. Napahagulgol na lang din si Malu sa sobrang hinanakit na kanyang nararamdaman. Alam niyo, kung maaga niyo lang sa akin sinabi na pareho kayo nagkaroon ng pamilya ay buong puso ko yung tatanggapin. Pero ang masakit lang, minsan na nga lang ako gumawa ng paraan para sa sarili kong pangarap. Ipinagkait niyo pa sa akin. Ginawa ko ang lahat para sa inyo. Minahal ko kayong mga kapatid ko na higit pa sa sarili ko. Pero hindi ko yata kayang tanggalin na ito pang igaganti niyo sa akin. Hindi niyo ko masisisi kung ngayon ay puno ng galit ang puso ko sa inyo. Humahagulgol na sambit ni Malu. Patawad ate. Parang awa mo na. Patawarin mo kami. Parang awa? Kayo ba naawa ba kayo sa ginawa niyo sa akin? Ha? Kung hindi pa ako uuwi ay hindi ko malalaman na matagal niyo na pala ako niloloko.
Pasensya na din pero sa ngayon ay hindi ko matatanggap ang patawad mo sa ngayon. Magkalimutan muna tayo dahil walang salitang makakapaghambing kung gaano kasakit ang ginawa niyo sa akin. Nanlalambot na tinalikuran ni Malu ang kanyang mga kapatid. Sa halip na makapagpahinga ay bumalik na lamang sa airport si Malu para bumalik na din sa ibang bansa. Wala siyang ibang ginawa kung hindi humagulgol sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Hindi ko matanggap na kaya pala nila akong lokohin ng ganun. Sa buong buhay ko, wala akong ibang ginawa kung hindi unahin at intindihin sila. Bakit ganito? Bakit sakit ang ibinalik nila sa akin? Wala nang nagawa pa si Malu kung hindi bumalik sa Taiwan na balisa at hindi alam ang kanyang gagawin. Wala nang natira sa kanya ngayon matapos siyang lokohin ng mga kapatid. Lahat ng mga ipon niya sa loob ng napakadaming taon ay nilustay lamang ng mga kapatid niya at ngayon ay napakadami pa niyang kailangang bayaran na utang. Sabi ko naman sa iyo, Malu, diba? Huwag kang basta-basta magtiwala kahit kanino pagdating sa ganyang bagay. Pero wala na. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Tanggapin mo na lang yan at bumangon ka ulit. Hindi pa huli ang lahat. Ang dami ka pang oras para bumawi sa pangarap mo. Sabi ng kasamahan niyang si Berna noong malaman nito ang pinagdadaanan ni Malu. Dapat talaga nakinig na ako sa iyo noon pa lang. Hindi sana nangyari to. Pero syempre mga kapatid ko sila, kaya hindi ko talaga lubos maisip na kaya din pala nila akong lokohin ng ganito. Pero tama ka, hindi pa huli ang lahat. Pipilitin ko makabangon ulit. Sagot ni Malu habang umiiyak. Sa pangyayaring ito ay grabing sakit talaga ang idinulot ito kay Malu. Ilang araw siyang hindi lumalabas ng apartment at nakakapasok ng trabaho. Para bang nawala na siya ng pag-asa. Nawala na din ang mga inspirasyon niya para magpatuloy sa laban ng buhay. Madaming tao na din ang nagpayo sa kanya at personal na bumibisita sa kanya, ngunit tila wala itong epekto kay Malu. Hanggang sa isang araw ay hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang apartment. At tulala siya nang makita na ngayon nandito na sa harapan niya ang dati niyang kasintahan na si Robert. Robert? Bakit ka nandito? Kailan ka pa dito sa Taiwan? Kulat na tanong ni Malu. Para bang nananaginip siya habang nakatitig sa dating kasintahan na si Robert. Sa totoo lang ay ilang buwan na din ako nagtatrabaho dito, Malu. At nabalitaan ko ang nangyari sa'yo, kaya ito. Hindi na ako nagdalawang isip na hanapin at puntahan ka. Biglang bumuhos ang luha ni Malu at napayakap na din siya kaagad kay Robert. Kahit matagal silang walang komunikasyon sa isa't isa matapos nilang maghiwalay noon, ay hindi niya maitatanggi na mahal pa din niya ito. Sobrang sakit, Robert. Nagawa akong lokohin nila ni Ramel at Janet. Pinagkatiwala ko sa kanila ang lahat, pero niloko ako ng mga kapatid ko. Humahagulgol na sambit ni Malu. Kaagad naman siyang pinakalma ni Robert. Wala na tayong magagawa sa bagay na yun, Malu eh. Ang importante ngayon ay natuto ka na. Siguro ngayon ay tama lang na hayaan mo naman silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Ginawa mo na ang responsibilidad mo bilang panganay sa inyong magkakapatid. Ngayon ay oras naman siguro ay gampanan din nilang responsibilidad nila sa sarili nila. Sapat nang naitulong mo sa kanila, Malu. Panahon naman para sarili mo ang tulungan mo. Payo sa kanya ni Robert. Tulad ng dati ay tila napawi ang lahat ng problema ni Malu ngayon na kasama niya muli ang mahal niyang si Robert. Hindi pa din siya makapaniwala na matapos ang mahabang panahon
ay dito pa sila muling magtatagpo sa ibang bansa. Salamat Robert at nandito ka. Sa totoo lang ay hindi ko na alam ang gagawin ko sa kabila ng mga nangyaring to. Parang nawalan na din ako ng pag-asa na makabangon pa ulit. Patawad din Robert sa nagawa ko sa'yo noon. Sa sobrang pagbibigay ko ng oras sa trabaho at mga kapatid ko, nakalimutan ko ang relasyon natin at maging ikaw ay iniwan ko. Wika ni Malu habang nakayuko. Ilang saglit na binalot sila ng katahimikan hanggang sa muling nagsalita si Malu. Pero Robert, itatanong ko lang sana kung mahal mo ba din ba ako? O may iba ka na ngayon? Inaamin ko na labis kong pinagsisihan ng pag-iwan ko sa iyo noon. Pero sana kung maaari pa ay ayusin sana natin ulit ang relasyon natin. Kahit patagal tayong hindi nagkita o nagkausap, mahal na mahal pa din kita. Nahihiyang sambit muli ni Malu. Napangiti naman dito si Robert at tumingin ng diretso kay Malu. Kaya nga ako nandito, di ba? Siyempre hindi. Mahal pa din kita. Hindi naman basta-basta mawawala ang pagmamahal ko sa iyo eh. Gaya ng pangako ko sa iyo noon, ay palagi lang akong nasa tabi mo at hindi ka papabayaan. Ito din talaga ang rason ko kung bakit nagtrabaho din ako dito sa ibang bansa. Para hanapin ka at ibalik ang relasyon natin. Mahal na mahal pa din kita, Malu. Hindi kita kayang ipagpalit kahit kanino. At ngayon na magkasama na tayo, ipinapangako ko na sabay naman natin aabutin ang pangarap na para naman sa atin. Sagot ni Robert at niyakap ng mahigpit si Malu. Magmula noon ay pilit na bumangon si Malu sa mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Pero ngayon ay mas naging matapang na siyang harapin ito dahil alam niyang nasa tabi na niya ngayon si Robert. Ang taong hindi siya papabayaan at lolokohin. Sabay silang nagpursige dito sa ibang bansa. Kahit pareho silang abala sa kanilang mga trabaho dito, ay palagi silang gumagawa ng paraan para magkita at magkasama. Hanggang sa noong nagkaroon ng pagkakataon, ay nagsama na din sila sa iisang bahay dito. Halos araw-araw ay palagi nilang pinag-uusapan ang mga pangarap na aabutin nila. Magsipag lang tayo sa ngayon, Malu, at darating ang araw. Pag-uwi natin sa Pilipinas ay doon tayo magsisimula ng panibago, ha? Tutuparin natin ang mga pangarap natin na magkasama. Tama ka, Robert. At salamat pa din sa iyo dahil sa kabila ng mga nangyari sa atin ay hindi mo ako sinukuan. Kung wala ka dito, malamang ay naging miserable na din ang buhay ko ngayon dahil hindi ko na alam ang gagawin ko noon para bumangon. Pero ngayon ay unti-unti na din nagiging maayos ang lahat. Salamat, Robert, ah. Walang hanggan ang pagmamahal ko sa iyo. Tandaan mo yan. Sa ngayon ay wala na din balita pa si Malu tungkol sa kanyang mga kapatid dahil siya na din mismo ang gumawa ng paraan upang maputol ang kanilang komunikasyon. Ngunit kahit na ganoon, ay palagi pa din silang kasama sa kanyang mga dasal. Umaasa siya na ngayon ay nasa maayos silang kalagayan at nagbago na din sila. Lumipas pa ang ilang taon at muling nakapag-ipon pareho sila Malu at Robert. Hanggang sa napagpasyahan nila na umuwi na ng Pilipinas ngayon na tapos na ang kanilang kontrata. Sa pag-uwi nila, gaya ng kanilang plano, ay nagsimula sila ng panibagong buhay dito. Bumili sila ng sarili nilang bahay at nagtayo ng maliit na negosyo. Nagpakasal na din sila ni Robert. Naging simple lamang ang kanilang kasal at tanging malalapit na kaibigan lamang nila ang naging kasama nila sa selebrasyon. Para sa kanila ni Robert, ang mahalaga
ay nagkaroon na din ng basbas ang kanilang relasyon at pagsasama. Madami pa silang plano sa buhay na aabutin. Pero ang mahalaga ay magkasama na nilang aabutin ang mga pangarap na ito at hindi na siya nag-iisa. Naramdaman na din ni Malu ang kasiyahan na nakakagawa na siya ng mga bagay na para naman sa kanyang sarili. Dahil noon pa man ay puro ibang tao na ang kanyang inuuna. Subalit isang araw, habang si Malu ay naglilinis sa harapan ng bahay nila ni Robert, ay biglang may dumating dito na mga pamilyar na muka. Ikinagulat niya noong mapagtanto na ang dalawang tao na ito ay ang kanyang mga kapatid, na kung saan matagal na panahon na din ang lumipas noong huli niyang makita ang mga ito. Ate Malu, panimulang sabi ng lalaki, at ito ay si Ramil. Bakit kayo nandito? Sagot naman niya sa mga ito. Pero halata pa din sa kanyang boses ang galit na kanyang kinikimkim. Ate, huwag kang mag-alala dahil hindi kami pumunta dito para humingi ng kahit anong bagay. Ang tanging gusto lang namin hingin sa iyo ay ang kapatawaran mo. Basta pagtanto namin kung gaano kalaki ang kasalanan namin sa iyo. Kaya patawad talaga ate. Pero ngayon Ate Malu, gusto din namin ipakita sa iyo na nagbago na kami ni Ramil. Pareho na kaming may maayos sa trabaho. At kahit papaano ay maganda na din ang buhay namin. Ngayon ate na may pagkakataon na kami para bumawi sa iyo. Sana ay hayaan mo kaming bayaran ng mga sakripisyo mo para sa amin noon. Wika ni Janet habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi na din napigilan pa ni Malu ang mapaiyak, kaya kaagad na niyang niyakap ang kanyang mga kapatid. Kahit malaki ang naging galit niya sa mga ito, ay hindi niya maitatanggi na hindi pa din niya maaalis ang pagmamahal niya sa kanila bilang kapatid. Matagal ko na naman kayo napatawad, Ramil at Janet. Hindi ko nais ang anumang kabayaran mula sa inyo. Ang tanging gusto ko lang ay magbago kayo at matuto kayong tumayo sa sarili niyong mga paa. Dahil hindi sa lahat ng oras ay nandito ako para suportahan kayo. Salamat naman at nagbago na kayo. Mahal na mahal ko kayo mga kapatid ko. Emosyonal na sambit ni Malu habang yakap ang mga kapatid. Salamat ate dahil hindi mo kami pinabayaan noon pa man. Kung hindi dahil sa iyo ay hindi magiging maayos ang buhay namin ngayon. Pangako ate, kahit ayaw mo man tanggapin ay pipilitin namin na kami naman ang tumulong at makabawi sa iyo. Sabi din naman ni Ramil. Simula noon ay palagi nang bumibisita sa kanilang bahay ang kanyang mga kapatid na sila Ramil at Janet na may dalang mga pasalubong. Gumawa din sila ng paraan upang matulungan na lumago ang maliliit na negosyo ni Malu. Tuwang-tuwa nga din si Malu noong personal na niyang makilala ang sariling pamilya ng kanyang mga kapatid, lalong-lalo na ang kanyang mga pamangkin. Salamat sa inyo Janet at Ramil dahil nakikita ko talaga kung gaano nakalaki ang pinagbago niyo ngayon. Kahit hindi ko din hingin ay pilit kayong bumabawi sa akin. Sobra-sobra ang saya ng puso ko ngayon. Makitang maayos na din ang kalagayan nyo ngayon. Ano ka ba ate? Wala kang dapat ipagpasalamat dahil kami ang dapat pagpasalamat sa iyo. Kahit bata ka pa lang din noon ay ikaw na din ang nagsilbing magulang namin. Kung ano man ang ginagawa namin ngayon ay kulang pa ito sa mga sakripisyong ginawa mo para sa amin. Lalo na sa mga naging kasalanan namin sa iyo dati. Simula noon ay naging payapa na muli ang kanilang pamilya. Wala na silang galit o sama ng loob sa isa't isa. Dahil napalitan na ito ng saya sa tuwing sila ay magkakasama. Sabay-sabay silang naging matagumpay sa buhay. At kung sakaling may hamon man sa buhay ang dumadating sa kanila, ay magkakasama nila itong hinaharap bilang isang pamilya.
Hindi nagtagal, ay nagkaroon na din ng anak si Malu at Robert. At habang tumatagal, ay mas lalo nilang ginagalingan sa buhay dahil mas nadadagdagan din ng kanilang inspirasyon sa bawat araw. Hindi man naging madali ang kanilang simula, pero sinigurado nila na magiging maganda ang kinabukasan nila hanggang sa huli. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na anuman problema ang kaharapin ng isang pamilya, ay palagi itong may solusyon. Sa realidad din sa buhay ay hindi lahat ay maaari nating pagkatiwalaan. Mahalaga ang pagtitiwala, kaya hanggat maaari ay pahalagahan natin ito. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Nasayang na Luha, Binawing Pagmamahal.